Okay guys, so nandito kami ngayon sa The Blue Pond. But unfortunately, hindi siya Blue Pond ngayon dahil winter at frozen ngayon yung tubig. Best time daw na pumunta dito guys ay tuwing summer, kung saan blue talaga yung water dyan. Pero guys, maganda pa rin naman kahit hindi kita yung blue pond. White frozen pond siya ngayon. Ayan. Next guys, napupuntahan namin ay isang waterfall. Hindi ko lang sure kung frozen din siya. So, mukhang hindi naman. Ang rin ang pag-agos ng waterfall. Next. Ang name guys ng waterfall ay Shiraige Waterfall na nabuo sa pamamagitan ng volcanic eruption din. See. So if you see guys, ang lakas ng snow dito. Parang may bagyo. Ako naririnig, diba? Ganda guys ng waterfalls. Parang tatangayin yung cellphone ko guys. Lakas ng snow, lakas ng hangin. Ayan, sinuot ko na guys yung bonnet ko kasi malamig sa ulo na. Nag-freeze na yung ulo ko. Pero guys, maganda talaga dito sa area. Lalo yung waterfalls guys. So best spot daw dito kapag winter talaga. Babalik na ako guys sa bus. Yung ginawa ko. Lumakas pa nga yung snow guys. Iba namin mga kasama nandun pa rin. Nagpipicturean sila dun sa may waterfalls. Ang next daw na pupuntahan namin ay sa Forano. Mag-ice cream daw doon. Kasi iba nag-request na daan daw sa ice cream. Yung gusto na lang matikman yung lavender ice cream din sa Hokkaido.
Hello guys, so nakabalik na ako ngayon dito sa hotel, galing doon sa ating day tour, papunta ng Asahikawa. Ayan, so on time naman guys yung naging tour. So nagsimula na 8 o'clock ng umaga, so ang meet up point namin ay doon sa Sapporo Station. At natapos siya exactly kung ano yung oras na nakalagay doon sa itinerary na sinend nila. So 6:30 guys, nakabalik din kami doon sa pick-up point sa Sapporo Station. Ayan, sobrang saya guys itong trip na ito. And unlike nung sa kahapon, Chinese-Japanese yung aming tour guide, pero magaling siya mag-English. So mga Taiwanese guys yung mga kasamahan namin, at meron akong kasama na isang Italian. So dalawa lang kami. After niya mag-explain doon sa majority ng guest doon sa bus, ay kami naman yung kinakausap niya in English. Kaya paliwanag niya kung ano yung sinabi niya doon sa mga Chinese. So ayun guys, napaka-informative nung yung tour ngayon. So nagpunta kami sa Asahiyama Zoo, ay yung unang-unang pinuntahan, which is nagbukas ng 10:30 ng umaga, at kami yung unang-unang guests na nakapasok doon sa loob ng zoo. Inabutan nga tayo ng snow doon kanina, as nakita ninyo sa video. Unfortunately, hindi lang natin naabutan yung penguin parade kasi hindi na siya mangyayari dahil April na ngayon. Hanggang second week lang siya ng March, which is late na tayo, di ba? Doon sa Asahiyama Zoo ay doon na rin kami guys na nag-lunch, kasi sabi ng guide namin ay wala na kaming pupuntahan na pwedeng mag-lunch or kumain. So hanggang 12:30 kami doon guys sa Asahiyama Zoo. Meron doon mga restaurants kung saan pwede na kumain ng lunch, pati yung restroom break. So ayun, ang sumunod namin pinuntahan guys ay yung Blue Pond, which is hindi rin namin nakita yung Blue Pond kasi frozen yung pond, as in puro snow guys, nagyayelo yung pond. Kaya ayun, best time daw na pumunta doon ay July or summertime. Doon daw lumalabas yung magandang view ng pond, as in kulay blue talaga siya. Yung pond daw na yun guys ay man-made. Ginawa yan para i-block yung flow ng lava galing sa volcano. Yun. Yung sumunod namin pinuntahan guys, yung Shirokage Waterfalls. Doon din na inabot din kami guys ng snow. Tapos may malakas na wind pa nung nandun kami sa itaas ng bridge, sa viewing point mismo ng waterfalls. Pero guys, ang ganda nung waterfalls pag winter. Hindi ko lang alam kung ganoon din ba yung magiging itsura niya pag ibang season, kasi ang ganda ng combination, di ba mayroong white na part yung sa snow, tapos may maagos na tubig na bluish. Ang ganda lang ng combination ng nung nakikita yung kulay ba. Ayan, sumunod namin puntahan guys ay nagpunta kami sa Furano. Sumaglit kami doon sa Lavender Garden, pero wala pa namang lavenders this season. Summer din na tayo tumutubo yung mga lavenders. Nagpunta kami dun sa isang shop doon, pwede bumili ng mga souvenirs and mga pagkain. Tapos sinry namin guys yung lavender ice cream nila. Sobrang sarap, recommended din kasi nung tour guide namin na i-try daw namin yung lavender ice cream, at hindi naman kami nagsisi. Masarap siya guys. At yung huli namin pinuntahan guys ay yung Nigel Terrace. Ayun, may parang mga wooden houses, wooden huts na mga shops din siya guys, mga handmade na mga products. At naging sikat siya guys nung dinevelop yung lugar na yon. At nung sumikat siya online, doon na daw nag-boost yung mga bisita doon sa area na yon. Ang dumog guys ng mga tao doon ay around 4 PM
hanggang gabi kasi yung may mga pailaw sila doon na maganda sa gabi, syempre. Hindi naman kami nagpaabot guys ng dilim doon. Hanggang 4:30 lang kami doon guys sa area na yon. And then travel back na kami papunta ng Sapporo City. If you're going to Hokkaido guys, or dito sa Sapporo, pwede nyo rin i-try yung tinry ko ngayong araw, yung Asahikawa Tour. At according to our tour guide, mas better na mag-join sa mga bus tours kagaya ng ginawa ko, kasi sa Hokkaido guys, lalo sa upper part, sa northern part guys, ay madalang yung public transportation. Pwede naman siya, pero pagdating doon ay madalang yung madalang ang taxi, madalang ang train, madalang ang bus. So mas recommended daw na mag-join na lang doon sa mga bus tours. At since malalayo din kasi yung pagitan ng mga lugar, since na puro nature talaga guys sa Hokkaido, yung mga tourist attractions dito ay puro sa nature. So mas maganda kung may sarili kayong sasakyan or mag-join nga ng bus tours. So that ends guys itong vlog na ito sa Asahikawa and Furano, and sobrang nag-enjoy ako guys at marami rin ako natutunan sa tour na ito. So this is my last night dito sa Sapporo City, and tomorrow I will be flying back to Manila na. So sobrang na-enjoy ko guys yung 5 days 4 nights ko dito sa Sapporo. At ito yung mas matagal ako dito ngayon kaysa dun sa last time sa 2019, kasi 3 days 2 nights lang ako namin dito sa Sapporo, and nag-focus lang ako sa Sapporo City, hindi ako lumabas ng Sapporo. At ngayon ko siya nagawa yung ganitong klaseng mga tours. So guys, I hope you like itong vlog na ito at sa mga na-share ko, and see you on the next trip. Bye guys!